Kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Magandang umaga po at God bless po sa lahat. Sa inaabot ng programang ito, kung anumang kulturang mayroon po kayo, kung umaga, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung tanghali naman po, magandang tanghali po. Paggabi, magandang gabi po. Dito po sa aming bansang Pilipinas ang oras dito po sa aming bansang Pilipinas ay alas 7:30 ng umaga. Okay po? By the way nga pa, sandali lang ha. Okay, sarap ng kape. Yan. Sa mga nag-subscribe po at saka nag-views at saka nag-comment, thank you po. Sobrang na-appreciate ko po yun. Sobrang maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe po, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang po, thank you na po ako doon. Comment sa baba, thank you na po yun. Ingat po tayong lahat, lalong higit sa ating mga buong pamilya po natin. Salamat. At bibigyan natin ng reaction lang po ngayon at opinion yung binigay na utos ng ating Pangulong BBM regarding do sa pagsasagawa ng mga tinatawag na Christmas party. 'Di ba naglabas siya ng naglabas siya ng memo o memorandum na maging simple o kaya iwasan na muna yung yung mga mararangyang pagsasagawa ng Christmas party na lalong higit dahil unang-una, 'di ba? May mga tinamaan ng bagyo nung nakarang, 'di ba, lumipas na talagang dapat parang tingin ko doon sa mensahe niya, maramdaman natin yung nangyari diyan sa Kabikulan sa part na nasalanta ng bagyo. Iparamdam natin sa kanila na tayo nakikisimpatiya tayo sa pamamagitan ng iwasan yung mararangyang pagdaraos ng Christmas party. Pero yan, mensahe niya lang nung nakarang po yan eh. Kung hindi po ako nagkakamali, nakarang hapon lang po yan, lilabas yan na yun nga inuutos niya na sana maging simple at wag nang maging marangya. Pero alam niyo po ba kung anong nangyari? Isang araw lang po nakalipas po, nagkaroon na po sila ng Christmas party sa Malacanang. Ito, para makita natin at magkaroon tayo ng ideya, ito nga pala, courtesy nga pala doon kay Pinoy Views. Peram lang ng video bro, at saka doon sa kung ano man yung kinanya doon. Peram lang bro, courtesy naman sa'yo. Okay, panoorin natin mga kapatid yung nangyari doon sa party sa Malacanang. Kuan lang naman ito madali lang naman ito. Okay, tingnan natin Kasi nga, di ba, yung bagay na sinasabi, ito lang ang opinion ko doon mga kapatid yung bagay na sinasabi niya, taliwas naman doon sa ginagawa. Di ba? Huwag daw maging marangya. Pero tingnan natin yung nangyari, di ba? Yung nakarangako lang, nagdaos na sila ng tinatawag ng pailaw diyan sa Malacanang. Sobrang daming tao. May mga tinatawag na mga bisita sila na hindi lang ordinary Kasi ganyan. Jose Marichan, magkano yan? Magkano? Tapos, sa dami ng umaten, mga lahat na nanood. Pero panoorin natin, Pinoy Views, thank you paggamit lang ng video sandali Diba natatandaan nyo, sinabi niya few days ago, ilang araw lang mga kababayan nga na, inuutos ko sa mga kawani ng gobyerno na kayong lahat, huwag kayong magwaltas ngayong Pasko. Alahanin daw natin mga kababayan, etong ating mga kababayan na salanta ng baha, sakuna at bagyo. At iwasan muna natin itong magagarapong mga Christmas party. Pagwawaltas ng pera sa gobyerno. Etong mga mararangyang salo-salo. Yan po ang kabilin-bilinan ni BBM mga kababayan. Pero subalit tatapwat. Ilang araw lang po mga kababayan patapos niyang sinabi yan ay nagpa-party. Nagpa-party na naman sa Malacanang si BBM mga Ang lupit kababayan. mo! At wag ka, all-star cast ba sila? With all the production mga kababayan, ang purpose na nila ay paiilawan daw ang Christmas tree. Diyos mio. Andyan pa si Jose Marichan mga kababayan na multi-million ng talent fee para lang pailawan ang Christmas tree ng Malacanang. Ang daming tao yan lahat papakainin yan mga kababayan. At after yan, party. With all the banda mga kababayan. Rock and roll at fireworks later on. Akala ba namin bawal magwaldas? Apparently mga kababayan, ang kanya pinagsabihan, ang mga ordinaryong kawani lang ng gobyerno. Pero exempted ang mga ngatpa mga kababayan. Panoorin niyo po. Ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. Yan Not too long ago mga kababayan.
nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na iwasan muna ang mararangyang Christmas party. Oh, nung marinig natin ito mga kababayan, tinalabutan tayo eh. Coming from the sobrang rangya, nalawagan sa kanyang mga tauhan na huwag tayong maging galante marangya ngayong Pasko. Yan ay para makatulong sa mga nasalanta ng magkakasunod na bagyo. Oh, yung pera doon sana mga kababayan, ibigay na lang doon. Tapos ngayon, pa-party. Pero Malacanang may panawagan sa mga ahensya ng pamahalaan. Kung maaari nila sana, simplihan na lang ang mga party. Oh, bakit pagpailaw lang ng Christmas tree at pa-party kayo? At hindi po simple mga kababayan ha. Ang daming inimbita. Millions and millions of pesos mga kababayan ang gastos niyan. Si Jose Marichan pa lang. Ayon Wala sa na. sa sinabi ng Pangulo kahapon, Oh, ang anumang matitipid sa masimpleng party, ibigay sa mga nasalanta. oh. Ilang yero na ba na 1/2 at isang litang 2x2 ang mabibigay niyan yan? TBM? Hindi raw ito utos na kailangan pang isulat sa isang opisyal na memo. Oh, common sense daw mga kababayan yan. Ayan mga kapatid, di ba, napanood natin. Maliwanag naman po, di ba? May instruction po sa taas, di ba? Na maging simple lang po daw yung ating pagselebra ng mga party-party. Lalong higit itong parating na mga Kapaskuhan, di ba? May Christmas party ang bawat opisina o bawat sangay ng gobyerno. Pero tingnan mo, yung sinasabi niya po na gano'n, di ba? Taliwas doon sa kanyang ginagawa. Bagamat mayroon siyang utos, may sinasabi siya, may nilabas na memorandum dyan. Pero yung bagay na yon, parang share rin yung contradict, di ba mga kapatid, di ba? Contradict yon. Sinabi niyang gano'n, pero yung katotohanan, ginawa naman, di ba? Last, di ba, nagpa-party, milyon ang ginagastos sa dami ng tao, di ba? Yun ang sinasabi natin mga kapatid, di ba? Kumbaga, bahagi nung kanyang parang kinokontra niya yung bagay na sinasabi. Pero ang tingin ko doon mga kapatid, simple-simple lang, di ba? Simple-simple lang. Sa inyo bawal 'yon. Maging kuwang kayo, maging maramdaman kayo dapat ng sambayan ng Pilipino na hindi kayo nagsasagawa ng mararangyang party-party. Huwag kayong magsaya ng magsaya. Bakit? Yun nga, may lumipas nga, di ba, na bagyo na maraming nasalanta, maraming naapektuhan. Iparamdam natin sa kanila na tayo nakikisimpatiya tayo sa kanila na huwag tayong magdaos ng mararangyang party o Christmas party para doon makita nila na tayo nakikisimpatiya. Iyon yung mensahe na nabasa ko sa kanya. Pero sa mga sangay ng gobyerno yun. Pero pag sila sa palasyo, wala. Di ba? Kumbaga, all out. Pag sa mga ibang sangay, pinagsasabihan. Pero sa kanila, parang yung memorandum na yun, parang hindi sa kanila, kumbaga, hindi sa kanila nakatukoy yun. Kaya kita mo, sinagawa nga po yung parang pailaw sa Malacanang. Magkano ginastos yan? Milyon yan. Hindi bababa ng 50 to 100 million yan. Di ba? Ganun lang yan. Una-una, sino ba hindi nakakakilala kay Jose Marichan? Di ba? Ayun. Hindi magpapabayad ng magkano lang yan, di ba? Mayroon pang mga tinatawag na mga di ba? Parang akala mo nga mayroong asap di ba? Parang isang sa palabas sa TV na talagang marang yan, may nagsasayawan, di ba? Yun nga sinasabi ko, di ba? Pag sa iba, kunyari sa ibang sangay na pinagsasabihan, kailangan sundin nyo yung sinasabi niya, di ba? Na wag yung mga pero sa kanila, parang hindi nila exempted sila. Ang ibig ko ba sabihin, sa kanila exempted. Kaya nga sila nagsagawa ng ganyang marangyang pagpa-party-party, di ba? Kasi nga, di ba, ang hirap yun. Kumbaga ibig ba sabihin, pag tayo, di ba? Pag tayo, hindi tayo kasama doon, hindi ganoon dapat. Dapat lahat. Pag sinabi mo, lahatan yan, di ba? Dapat kayo magiging tinatawag na pangunahin, di ba? Kayong magpakita ng pangunahing example na yung mga ganyang utos na yan, dapat kayong sumusunod. Dahil kayo ang nandiyan sa taas. Hindi. Sasabihin mo ngayon, tapos isang araw, 2 araw, gagawin mo naman. Ang pagiging marangya, magiging waldas sa pagwaldas. Di ba? Sino man iniwala, di ba? Ganun lang mga kapatid, di ba? Bakit? Unang-una, tinatanong ko nga po, lagi nagtatanong. Kung yung ginagawa niyong party sa Malacanang, may mga kasama pang mga fireworks,
Kung sarili niyong pera, walang problema yon. Walang problema yon. Dahil sarili niyo naman pera yon. Hindi, pera ng sambayan ng Pilipino yun. Saan ba nagmumula yan, di ba? Yung binabayad nyo sa mga personalidad na talagang hindi lang 1,000 yan. 1,000 yan, milyon ang babayaran mo dyan dahil unang-una personalidad na kilala yan, di ba? Kaya, ibig sabihin, talagang waldas. Di ba? Pagsasabihan, tapos sila naman pala exempted. Yun ang masakit doon, di ba? Dapat maging patas lang dapat. Kumbaga, kayo ang higit na dapat magbigay ng ehemplo sa pinamumunuan nyo. Kung sila, lagi nyo dinidikdik sa utak nila na maging ganito, maging maayos, magpakita tayo ng simpatiya doon sa mga nasalanta para doon sa wag magsagawa ng mararangyang mga, di ba? May isa pa nga doon sa video na yun eh. Kumbaga, di ko na lang ipiplay kasi sa mga bata, di ba? Nagtukaan pa. Kasama ba yun sa pagsisindi ng yung pagpapailaw ng Christmas para sa Malacanang? Di ba? Nagtayuan, nandun si Defense Secretary, di ba? Sianggara. Nandun si Milyonaryo. Di ba? Si Mel. Si Rafrecto nandun din kasi siyempre bahagi naman sila doon. Nakita natin talaga yung sinasabi nilang para walang maging waldas, para walang masayang o magparamdam muna tayo ng pakikipagsimpatiya doon sa mga naging biktima. Pero kayo, hindi nyo ginagawa yon. Ibig sabihin, pag kayo pwede, pag sa iba, hindi pwede. Ibig sabihin, exempted kayo. Kayo nagsasalita ng ganun. Dapat higit sa lahat, manguna kayo na magpakita sa sambayan ng Pilipino, yung pagiging maramdaman kayo ng sambayan ng Pilipino doon sa parte na, di ba? Ang sasaya nyo di ba? Hindi maging masaya, hindi kami sa parte na parang maging masaya kayo para bang ayaw namin, hindi po. Wala namang pagpipigil kasi bahagi ng ekspresyon maging masaya. Pero yung pagiging marangya na sa dami ng naapektuhan ng bagyo ng digdaan, yung nasalanta ng kalamidad nung nakaraan na yan, i-emphasize mo sa mga tao na maging simple lang ang pagiging pagdiriwang ng Christmas o pagpa-party-party. Tapos pagdating naman sa'yo, bonggang-bongga, nasaan yun? Diba? Nasaan yun sinasabi? Kaya nagiging parang nasasabihan ka lagi, budol ka Bakit? Yung sinasabi mo doon sa party na, hindi mo naman ginagawa. Diba? Kaya ito nga sinasabi ko mga kapatid. Kung talagang tunay o may malasakit sa panunungkulan ang administrasyon na to, dapat sila ang higit na magkaroon ng simpatiya. Unang-una sila. Bakit? Sila nga namumuno sample na lang tayo mga kapatid pagdating sa pangakuan. Bagamat karakwan na yan kasi tayo sila ang namumuno sa karangyan, sa pananamit, sa mga bagay. Tingnan nyo, napapansin nyo. Hindi ko naman sa kinukumpara ko lang po. Tingnan mo yung Vice President. Napakasimple manamit. Naka-t-shirt lang, nakapuyod, di ba? Doon mo makikita yung comparison. Pero di ba? Pag dito sa First Family, di ba? Halos siguro bago lumabas yan ng yung pag kinuwenta mo sa kabuuhan yan baka pumalo ng kung magkano yung suot ng kabuuhan yan. Pero pag tingnan mo yung sa Vice President, naka-t-shirt lang, naka-tsinelas. Tapos minsan naka-rubber shoes lang. Tapos pag gano'n, nakapuyod lang yun Pero nagpapa-interview, di ba? Yun ang ibig. Yun dapat ang nakikita nyo comparison, mga kapatid. Di ba? Kung papaano maging simple at maramdaman ng nandito sa baba yung mga pamamagitan na yan. Diyan lang sa mga tinatawag na yung may tawag yung mga kapatid, yung grooming, di ba? May grooming attitude mo. Doon may kukumpara mo na di ba? Kung papaano mo maipakikita sa sambayan ng Pilipino na ito ako, inaabot ko kayo. Bakit? Sa pananamit pa lang Hindi na sila mahihiyang lumapit Sa pananamit pa lang. Samantalang pag ito, parang nag-aalang, di ba? Kaya hindi ka mahihiya na lumapit kasi doon sa grooming attitude nga, di ba? Napakasimple. Ganun lang mga kapatid. Iyon ay bahagi lang natin na nire-reaction na lang natin at saka opinion lang natin to. Bilang Pilipino, karapatan natin mag-opinion. Bakit?
Nandiyan naman yan sa saligang batas natin, 1987 Constitution natin. Mayroon tayong Bill of Rights, di ba? Karapatan natin magbigay, mag-opinyon, magsalayoan. Base lang doon sa ating, kuwan lang natin, damdamin lang natin. Kaya yung mga ganitong bagay, mga kapatid, nakakalungkot, di ba? Bilang namumuno, dapat ikaw ang manguna na maging simple o hemplo sa sambayan ng Pilipino. Ipakita mo sa sambayan ng Pilipino na ito ako. Na yung sinasabi ko, hindi ko gagawin sa sarili ko. Ganun lang mga kapatid. Hindi, sasabihin mo dito. For example, ako sinabihan niya, ito, pero pagdating mo, makikita mo, ginagawa niya naman. Di ba? Malabo. Alam mo mga kapatid, yun di ba? Alam niyo po yung puset. Yung sinasabi ngayon ni BBM, yung tungkol sa pagbibigyan ng direktiba ng ganyan. Tapos, ginagawa niya naman. Alam mo, di ba, yung sabaw ng pusit, sobrang labo nun. Pero, tingin ko, mas malabo pa siya sa sabaw ng pusit. God bless po sa lahat. Salamat po at sana ingat po tayong lagi. Thank you po.